Pa yung lagi ko nakikita sa social media na okay lang na walang langis. Balik sa sinauna. Una, sa lahat, wala ka sa sinaunang panahon. Kahit sinaunang panahon pa, gumagamit na ng langis. Pangalawa, lahat ng gamit ngayon ay ginagamitan ng langis. Magmula sa cellphone mo, magmula sa market, transportation, electricity, at iba pa. Pangalawa, sinabi ko rin na mapapalitan ng usapan sa Malacanang. Sinabi kong langis ang pag-uusapan. At yung ilalantad dito na sagradong langis na pag-uusapan hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Nang magaganap na sa mga susunod. Pangatlo, lahat ng nagmataas ay ibababa. Tao man yan o bansa. Matagal na ako nag-warning sa inyo at masasaksihan yung lahat ngayon yan. Lahat yan ay magaganap ngayon. Yung rambulan ng iba't ibang bansa, iikot yan hanggang Asia tuloy-tuloy. Bukod doon yung bagsik ng kalikasan sa tao. Ang kalikasan ay maniningil sa tao. Kapag konektado ang puso't isip mo, malalaman mo kung ano yung totoo. Huwag kayong panaisisi ng sisi sa presidente. Kapag hindi konektado ang puso't isip mo, madali kang manipula ng sa social media lang. Dapat inaalam mo muna bago mo husgahan ng presidente. Ulit ko at uulitin kong muli, ang Pilipinas, uulit ko at uulitin kong muli, ang Pilipinas lang ang makakasalba sa buong mundo sa kakulangan ng langis ng pangdaigdigan. Nasa Pilipinas ang pinakamalaking deposito ng langis sa buong mundo. At yan ay ilalantad na. Yan ay masasaksihan yung lahat. Kung gaano kasagrado ang bansang Pilipinas. At yung mga nagsasabi rin na hindi kailangan ng langis, yan yung mga pangsarili lang nila ang iniisip nila. Pag walang langis, walang oxygen sa ospital. Yung mga nasa ospital, mga incubator na bata, mga nasa ER, yan ang unang maaapektuhan. Medisina, factory, maraming mawawalan ng trabaho. Gutom at dilim at aabutin ng iba't ibang bansa kapag walang langis.